Baste Duterte tatakbo daw bilang senador. Naku po, maganda yan. At si Pangulong Duterte naman ay tatakbo namang mayor ng Davao City. Yan po ang usap-usapan ngayon sa Davao, na kung saan daw ay si Mayor Baste Duterte ay tatakbo ng senador. Naku, exciting po ito, magkakaharap-harap kung sino talaga ang masasabi nating para sa bayan at sino talaga ang sumisip-sip lamang kay The Junior. Malalaman ho natin yan kasi siyempre magkakaalaman kung sino ang susuporta sa mga Duterte ngayong national election. Importante po nga ngayon pa lang, ako naniniwala ako na napaka-importante nitong 2025 election kasi ito 2025 election somehow magbibigay na po ito ng senyales sa magaganap po sa 2028. Kung malakas pa po ba si VP Sara Duterte, kung matatalo na po ba siya ni Tamba. Pero ako naniniwala ako sobrang lakas pa rin po ni VP Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Mantakin mo, etong pagkakataon lang na ito na kung saan na sa survey mas mataas pa ang vice presidente kaysa sa presidente. Ngayon lamang po kayo makakakita ng ganyan, di ba? Na kung saan mas mataas pa po ang trust rating. Sa madaling salita, mantakin mo, sampal ho yun sa presidente. Mantakin mo na mas may tiwala ang taong bayan sa vice presidente. E di tumabi na lang po kayo. Ganun no, kahit po kahit minuminuto, kahit to araw-araw, ay siya po ay binabato ng fake news ng lahat ng sekta ng lipunan mula sa executive hanggang sa legislative. Siya po'y binabanatan, kaliwat kanan, araw-araw, minuminuto ang paninirang ginagawa kay VP Sara Duterte, and yet nananatili na mataas po si VP Sara Duterte. Siya po ang pinakamataas na opisyal. Compare mo kay Presidente, Vice Presidente, Senate President, at Speaker of the House. Si VP Sara Duterte pa rin po ang pinakamataas. May ibig pong sabihin yan, mga kababayan. At kaya ako, naniniwala ako sa bulong-bulungan. Naniniwala ako sa bulong-bulungan na tatakbo si Baste Duterte sa pagkasenador. Ang balita ko, inaantay nga lang daw na tumakbo si Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao. Kasi ang siste, ang balita kasi talaga, lalabanan daw ng mga Nograles at gusto talagang sakupin ng mga bata ni Romualdez ang Davao City. Gustong agawin. So, lahat daw ng paraan, lahat ng pondo, kahit magkaubusan na ng lahi, gagawin ng mga Nograles na maagaw ang Davao City. Matagal na ho nilang pangarap yan. Lalong-lalo na yung ama nila noon, nagkalaban pa nga sila ni Pangulong Duterte, and yet, hindi nanalo. Ngayon daw, dadaanin daw sa Retoque. Sorry naman. Sorry. Dadaanin sa Retoque kasi nakita ko yung picture. May nakita akong picture. Okay. Dadaanin daw sa pera. Dadaanin daw sa pera at pagandahan ng labanan. Pagandahan na lang, hindi na Retoque. Dadaanin daw sa pagandahan ng labanan na dyan sa pagka-mayor ng Davao City. Kaya nga, ang pinakamagandang option daw na naririnig ko dyan, somewhere dyan, mga ano natin dyan, mga bibuit natin dyan sa Davao, ang pinakamaganda daw na gawin ng mga Duterte ay mismong si Pangulong Duterte ang tumakbo to really secure Davao City. Bakit to kanyo? Alam naman natin itong mga nakaraan, wala ho lumalaban sa mga Duterte. At kung mapapansin ninyo,
ito ring mga nakaraang eleksyon, talaga masasabi nating panalong-panalo mga Duterte dyan. Kaya kahit sino ang tumakbong Duterte, talaga nga namang walang lumalaban. But this time, matindi daw yung kalaban. Yun ang sabi. Bakit matindi? Matindi ba dahil gusto ng tao? Hindi. Matindi dahil uubusin ng pera. Uubusin ng pera, talaga mamumudmod ng ayuda para manalo sa pagka-mayor yung bata daw ni Tamba. Yun ang siste. Kaya, to be sure na talagang malakas naman po si Baste bilang mayor. Kaya lang, syempre, somehow, iba pa rin po pag yung tatay ang tumakbo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang balita ko, although marami nag-i-encourage sa kanyang tumakbong senador, si Pangulong Duterte ayaw niya na ho yung bumabiyahe pa Manila. Kasi nga, as much as possible, ang gusto talaga niya to spend time with his family. As a matter of fact po, kung matatandaan ninyo, di ba, isa ho sa mga kondisyon na ibinigay ni BP Sara Duterte kay Bongbong Marcos noon, napapayagan siyang umuwi sa Davao lagi. Kasi ganun po talaga sila. Malapit po sila sa pamilya, so ayaw na nilang malayo. At si Pangulong Duterte spend so much time, lalong-lalo na itong mga nakaraang 6 na taon na siya'y Pangulo, na nasa Maynila siya. Kaya this time, syempre matanda na rin po yun, gusto na hong hindi masyadong pumupunta ng Maynila. Pag nagsenador siya, required po siyang pumunta ng Maynila palagi. Kaya sabi niya, di umano, mga naririnig natin balita dyan, which is, yun din naman nadinig ko sa kanya, ayaw na po niya talaga na tumakbong nasyonal. So, ang gusto lang po niya ay manatili po sa Davao. Kaya nga, tama-tama ho yung kanya pong plano na tumakbo na lamang ng Davao. O, ito, pakinggan po natin, ha. Ito. Undecided pa rin ang Duterte clan kung sasabak pa ba muli sa national position. Ito ang mariing sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa media matapos maghain ng kanyang anak ng Certificate of Candidacy na si Rodrigo Duterte II bilang representative sa 1st District ng Davao City sa ilalim ng partidong hukbong ng pagbabago. Ayan po ang pinakamalinaw na sinabi ng Duterte. Undecided. Pag sinabi mong undecided, meaning wala po pa silang pinaling sinasabi at pinaling desisyon po. Naintindihan natin, wala pa pong pinali. So, bukas pa po sila sa pagtakbong nasyonal. Ako, naniniwala talaga ako with 100, alam mo na, mga 80 to 100%. The 80 to 99%. Tatakbo si Baste Duterte bilang senador. Kasi kita naman po natin yan na itong mga nakaraang sa social media na talagang lumalabas sa si Baste. Siya nga po ang nagiging somehow bumibira, 'di ba, sa gobyerno na ito. Siya po talaga yung nagiging boses ng maisu. Pag hindi pwede tatay niya, siya. Diba? Kung mapapansin natin, he is involved in national politics. Siya ho yung aware sa tunay na nangyayari sa national issues ng ating bayan. And sa tingin ko, sa galing at saka sa kanya pong masasabi natin, kasi pag nakausap niyo po si Baste, wala po siyang arte, wala po siyang pagiging hipokrito, walang ganun. Basta what you see is what you get. Kung ayaw nyo, diwag. Kung gusto nyo, diwag. Ganun lang kasimple yun. Totoo. Hindi. Kung gusto nyo, gusto nyo. Kung ayaw nyo, diwag. Ganun o siya. Yung parang basta ako, ito sa tingin ko tama, hindi ako maglalaro. Kung ano gusto ninyo, bahala kayo. Basta ito sa tingin ko tama. Yan ang susundin natin. Walang ka-arte-arte, walang ka masasabi nating maglalaro sa politika, walang ganun. Talagang diretso. Kaya sa tingin ko, pwede. At ito naman si Pulong,
talaga namang bilang congressman, yan po ang talagang tuloy-tuloy niyang tinatakbo. Kaya abangan po natin ang mga susunod na mangyayari. O, tuloy. Duterte II bilang representative sa 1st District ng Davao City sa ilalim ng partidong hukbong ng pagbabago, hugpong sa Tawong Lungsod o HNP-HTL. Ayon kay Congressman Duterte, maguluan niya ang politika ngayon at magkakaroon pa sila ng pag-uusap sa pamilya kung ano ang magiging plano nila sa eleksyon. Ako, maganda talaga ito. Alam niyo kung bakit? Kasi somehow merong although hindi ko naman sinasabing gano'n ang gagawin nila ha. Pero sa akin parang testing the water to kung ano yung mangyayari sa 2028. Kasi definitely pag nanalo si Baste Duterte sa 2025, ibig sabihin talagang malakas ang mga Duterte. Mayayanig po ang kalaban. Talagang mayayanig sila na kahit anong gawin nila na bira, wala talaga silang pag-asa. Okay? Ang nangyayari po kasi sa national, nagsosolo po si VP Sara Duterte, nagsosolo po siya. Talagang siya lang sumasalo ng lahat ng banat ng administrasyon sa kanya, 'di ba? Sa mga Duterte, siya ho talaga sumasalo. Kaya maganda ho ito. Parang magkakaroon ng kadamay ho si VP Sara Duterte na sasalo sa national. At nakikita naman po natin Tandaan ninyo, wag ho niyong kakalimutan ho ito ha. Napaka-importante ng Senate sa 2025. Kasi tandaan ninyo, naniniwala talaga ako, ginagawa nila ang lahat ng paraan para malagay nila ang kaalyado nila sa Senado kasi hindi may pasapasa yung PI sa Senado. Yung PI, naalala nyo? Di ba? Pinaspas, ang bilis-bilis niyan sa Kamara. Senado, deadlock talaga dyan. Talagang wala dyan, parang tigil dyan. Bakit? Kasi maraming pang against dyan. Kaya nga importante, kung mapapansin ninyo, noong una against si Zubiri, pero eventually gumanon. Gumanon siya Di ba? Bakit kanyo? Dahil nga sa, alam naman natin, di ba? Alam naman natin si Zubiri. Etong matindi. Buti natanggal siya, di ba? Ngayon, susubukan uli itong si Senator Hart. Senator Hart Evangelista. Senator Cheese. Yan, susubukan. Pero tandaan natin, yan din po ay malaro din po yan. Depende yan sa magiging mga membro. Kung mapapansin natin, tingnan ninyo yung lineup. Tingnan ninyo yung lineup ng senatorial ni PBBM. May Bilyar. May Binay, may Cayetano doon. Meron doon lahat Ibig sabihin, meron talagang tendency na makuha niya ang bilang sa Senado. Nandun pa mga Lacson. Nandun pa si Soto. In terms of number, maaring makuha na ng administrasyon yung numero sa Senado. At pag nangyari yon, ito yung sinasabi doon sa article ni Tiglao, na sinasabi niya, yung issue kay Kibuloy ay isang mas malalim pa. Talagang tinatanggalan ng power ang mga Duterte para makatakbo dito sa 2025 at may manalo na kalaban. Yun ang purpose daw. Bakit nga kanyo? Dahil pag may nanalong mga kaalyado ni Bongbong Marcos sa Senado, maaari nang may pagpatuloy ang maitim na balak nila na PI, pagbabago ng konstitusyon. At pag nangyari yon, yung hindi manalo sa national na si Tamba, baka maging prime minister. Kasi sinong boboto? Yung sila na lang. Yung mga mambabatas na lang, assemblyman ang tawag doon. Sila na lang boboto. So pag nanalo po yun, yari na. Diba? Yari na po. As in, yari na ang budget ng Pilipinas. Diba? Sabi nga nila
hari ng budget. Di ba? Yun ang mangyayari talaga. Kaya napaka-importante, para sa akin po para sa akin lamang po ito, sana the Duterte would really consider it. Napaka-importante sa akin na tumakbo talaga ang Duterte, isang Duterte sa Senado. Although binanggit nga hindi, kung papansinin ninyo, tinesting na rin naman ni BP Sara Duterte. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko pinangungunahan pero tinesting na rin ni BP Sara Duterte yan. Bakit? Sinabi niya, di ba? Although pabiro, sinabi niya, may 3 Duterte tatakbong Senado. Nayanig yung nayanig di ba? Pero testing yun. Sa totoo lang, testing yun. Testing yun kung meron bang papalo. Ngayon, may pumapasok kahit papaano, di ba? Si Baste, hindi pa nangangampanya, pumapasok na. Kahit papaano, na doon siya sa, I think, 15 to 20, malakas na po yun. Para sa isang wala pang ginawang national, ibig sabihin yung hindi pa na-involve sa national politics, malakas na po yun. Si Pangulong Duterte naman, number 2 o 3, I think, 3 or 4, something like that, basta top 5. So, ibig sabihin, the Duterte, meron pang bigat pagdating sa Senado. So, kung sakasakaling hindi tumakbo talaga si Pangulong Duterte, ang posible doon, si Baste, pumasok doon sa top 5. Kasi, mantakin mo, kung ikampanya siya ni Pangulong Duterte, ikampanya siya ni BP Sara Duterte, pasok na pasok yun. Swak yun. Sira ang plano ng mga tambaluslos dyan. Kung sakasakali, sira ang plano ng tambaluslos. Kaya ako, napaka-importante. Para sa akin po, napaka-importante na talagang tumakbo si Baste. Isa sa kanila tumakbo. Definitely, hindi naman pwede si BP Sara. Si Pulong, parang hindi naman. Di ba? So, it's either PRRD or Baste Duterte ang tatakbo. So, sa akin, ang nakikita ko dahil si Pangulong Duterte, mas gusto niya na sa Davao, PRRD would run for mayor in Davao and Baste would run for senator. Kayo, ano sa tingin ninyo? Comment nga po kayo dyan. Gusto nyo ba na tumakbo si Baste Duterte bilang senador? Sa tingin nyo, panahon na ba? Huwag muna? O tama yan, maganda yan para masira ang ulo ng mga Romualdez dyan. Ano ang inyong komento? Wala ka ko kabalo kay sa karon ang akong asawa o akong duha ka anak murag di naman ganahan nga lansar ko kay tungod aning gubot lagi aning administrasyon against sa mga Duterte. So amo pa istoryahan pamilya kung unsa gyud mahibala na Mag-istoryahe pa sila. Hanggang October 8 pa naman daw. niyo. Antod October 8 naman itong filing. Sa akin, mas gusto ko naman tumakbo yan kaysa yung... Hindi, totoo naman. Diba? Yan po ang magandang mangyayari. Exciting itong 2025 election pag tumakbo si Baste. Alam mo, kasi nandaming sabi, qualified ba siya? Alam nyo, ang Davao ang pinakamahirap pamunuan na lugar. Dahil sa tindi ng politika ngayon, dahil sa tindi ng panggigipit na ginagawa nila sa mga Duterte, and yet si Baste Duterte na-handle niya ng chillax lang. Na-handle niya na maayos ang Davao. Kita nyo naman kahit anong gawing gibaid ang administrasyon ng Davao, hindi nila nagawa. Diba? Kahit ano pong gawin po nila, wala talaga. Matibay po talaga ang Davao. Hindi po pwedeng galawin yan. At isang dahilan dyan ay dahil si Baste. Pagdating naman sa talino, kita nyo naman pag nagsalita siya, kuwang-kuha niya yung talino ng kanyang ama. Pagdating naman sa tapang, ay lalo naman kuha niya yung ang tapang-tapang niyan. As in, sobrang tapang po niyan. Yan nga ho yung kauna-unahang bumabangga talaga di ba? Kung maalala nyo doon sa Maisog. Yung talagang masasabi mong diretsuhan magsalita. Siya ang una nagsabing resign.
Marcos, kung wala ka rin namang gagawin tama, resign. So kung tapang at tapang, hindi natin maki-question ang tapang nito ni Baste. Paninindigan, lalo naman. Di ba ho? So sa akin, maganda talaga ho. Ha? So sana, ayan ninyo, i-comment nyo dyan sa baba kung ano sa tingin ninyo ang inyong opinion at ating po yung babasahin. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng